Kumusta mga ka-tips? Sa video na ito, hihimayin natin ang isa sa pinakamalaking tanong sa buhay ng bawat Pinoy. Ano nga ba ang mas gusto mo? Ang seguridad ng trabaho o ang kalayaan ng negosyo? Marami sa atin ang nangangarap na maging sariling boss, pero hindi ito basta-basta paglukso lang ng walang plano. Tatalakayin natin ang mga praktikal na hakbang at mindset na kailangan mo para hindi ka malugi o mabigo sa iyong desisyon. Kaya naman, siguraduhin na panoorin mo ang video na ito mula simula hanggang dulo. Huwag kang aalis dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi mo sa tagumpay. Tara, simulan na natin ang usapang pang-future. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang konsepto ng cash flow at security. Pagdating sa usapan ng pera, marami sa ating mga ka-tips ang madalas nalilito kung saan ba talaga mas safe, sa pagiging empleyado ba o sa pagnenegosyo. Ang totoo niyan, ang pundasyon ng financial freedom ay nagsisimula sa pag-intindi mo sa dalawang bagay. Ang fixed income at variable income. Kapag ikaw ay nasa trabaho, hawak mo ang tinatawag nating security dahil alam mo na every 15 at 30 ng buwan ay may papasok na sahod sa bank account mo kahit ano pa ang mangyari sa benta ng kumpanya. Pero sa kabilang banda, ang negosyo naman ay nag-aalok ng unlimited growth kung saan walang ceiling o limit ang pwede mong kitain depende sa sipag at diskarte mo. Ang unang step dito ay ang pag-amin sa sarili mo kung nasaan ka sa spectrum na ito at kung handa ka na bang i-trade ang iyong security para sa mas malaking oportunidad o kung mas kailangan mo muna ng stability sa ngayon. Huwag kang basta-basta tatalon sa kawalan ng walang plano dahil ang pinaka-praktikal na paraan para simulan ang iyong journey ay ang pagiging isang hybrid starter. Ibig sabihin nito, huwag ka munang mag-resign sa iyong day job habang binubuo mo ang iyong side hustle o maliit na negosyo dahil ang iyong sahod ang magsisilbing capital o puhunan mo. Napakahirap mag-isip ng diskarte sa negosyo kung wala kang pambayad sa kuryente o pambili ng bigas. Kaya gamitin mo ang iyong active income para pondohan ang iyong mga pangarap. Sa ganitong modernong approach, nababawasan ang pressure sa iyong negosyo na kumita agad at mas nagkakaroon ka ng space na mag-experiment at matuto ng hindi kinakabahan sa susunod mong kakainin. Isipin mo na ang trabaho mo ngayon ay ang iyong biggest investor, kaya dapat mo itong galingan habang dahan-dahang itinatayo ang sarili mong empire sa gabi o tuwing weekend. Bago ka tuluyang mag-focus sa negosyo, kailangan mo munang itayo ang iyong financial fortress sa pamamagitan ng pagkakaroon ng emergency fund na katumbas ng 6 to 12 months ng iyong expenses. Maraming Pinoy ang nabibigo sa negosyo hindi dahil pangit ang produkto nila, kundi dahil kinakailangan nilang hugutin ang puhunan para sa mga emergency sa bahay o bigla ang pagkakasakit. Kapag mayroon kang sapat na ipon, hindi ka mapipilitang mag-sell out o magbenta ng palugi para lang magkaroon ng cash dahil protektado ang iyong lifestyle ng iyong savings. Ang cash flow ay hindi lang tungkol sa perang pumapasok, kundi tungkol din sa perang hindi lumalabas ng hindi inaasahan, kaya siguraduhin na bago ang lahat ay solid ang iyong fund para hindi maging stress selling ang ending ng iyong pangarap. Ito ang tunay na sikreto ng mga big-time entrepreneurs. Hindi sila sumusugal nang walang backup plan. Isa pang madalas makalimutan ng ating mga ka-tips ay ang kahalagahan ng mga benefits na automatic na nakukuha sa trabaho gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Kapag ikaw ay empleyado, ang kumpanya ang nag-aasikaso at nagbabayad ng malaking parte nito, pero kapag ikaw na ang boss, ikaw na ang magiging voluntary member at sarili mo na ang maglalakad nito. Huwag mong babalewalain ang mga ito dahil ito ang iyong safety net sa hinaharap, lalo na ang mga investment programs gaya ng Pag-ibig MP, dalawa na pwedeng magpalago ng iyong pera habang busy ka sa negosyo. Ang transition mula sa trabaho tungo sa negosyo ay nangangailangan ng disiplina na magbayad ng sariling kontribusyon para sa iyong retirement at health insurance. Isama mo ito sa iyong budget breakdown dahil ang tunay na mayaman ay hindi lang yung malaki ang benta, kundi yung may siguradong proteksyon ang sarili at ang pamilya sa kahit anong sitwasyon.
Sa huli, kailangan mong ma-realize na ang trabaho at negosyo ay magkaibang paraan ng paggamit ng iyong oras at lakas para kumita. Sa trabaho, binabayaran ka para sa iyong oras at skills sa loob ng 8 hours o higit pa, habang sa negosyo naman ay binubuo mo ang isang sistema na balang araw ay kikita para sa iyo kahit natutulog ka. Ang goal natin dito sa Tips in Life ay hindi lang basta kumita, kundi ang makamit ang time freedom kung saan hindi mo na kailangang i-trade ang bawat minuto mo para lang magkapera. Maging maingat sa pag-manage ng iyong cash flow sa simula, huwag magpadala sa hype ng quit your job nang walang sapat na preparasyon, at palaging tandaan na ang bawat pisong matitipid mo sa trabaho ay isang hakbang patungo sa iyong tagumpay bilang negosyante. Ang pagiging wise sa pera ay hindi lang tungkol sa pagtitipid, kundi sa tamang pag-allocate ng resources mo para sa mas matatag na kinabukasan. Aral 2, Mindset Shift. Employee laban sa entrepreneur. Ang pinakamalaking laban sa paglipat mula sa pagiging empleyado patungo sa pagiging negosyante ay hindi nagsisimula sa iyong bank account, kundi sa iyong mindset. Bilang isang empleyado, sanay tayo sa tinatawag na execution mode kung saan mayroon tayong boss na nagbibigay ng direksyon at sinusunod lang natin ang mga tasks na nakatalaga sa atin. Pero sa mundo ng negosyo, ikaw na ang driver at ikaw na rin ang mekaniko. Ikaw ang gagawa ng mapa at ikaw rin ang mananagot kapag naligaw ang direksyon ng iyong kumpanya. Ang modernong approach dito ay ang pag-develop ng ownership mentality kung saan kahit nasa trabaho ka pa, iniisip mo na kung paano gumagana ang buong sistema ng kumpanya nyo. Kailangan mong matutunan na hindi ka lang basta gumagawa ng trabaho, kundi nag-aaral ka kung paano mag-solve ng mga problema na may value sa ibang tao dahil iyon ang core ng bawat successful na negosyo. Isa sa mga pinaka-practical na paraan para mag-transition ay ang tinatawag nating skill monetization o ang paggawa ng iyong galing sa trabaho bilang isang profitable na business service. Marami sa ating mga ka-tips ang biniyayaan ng husay sa kanilang career, gaya ng pagiging isang virtual assistant o accountant. At ang susi ay ang pagtingin sa iyong sarili hindi bilang isang worker, kundi bilang isang solution provider. Sa halip na mag-isip na, kailangan ko ng trabaho, ang isipin mo ay anong problema ang kaya kong isolve para sa mga clients ko. Kapag nabago mo ang pananaw na ito, mas madali mong makikita ang mga opportunities sa paligid mo na pwedeng pagkakitaan ng higit pa sa iyong fixed na sahod. Ang pagiging negosyante ay nagsisimula sa pag-unawa na ang bawat skills mo ay may katumbas na presyo sa market at ikaw ang may hawak ng susi kung paano mo ito ibebenta ng tama at professional. Dapat din nating pag-usapan ang reality ng pagharap sa failure dahil dito madalas sumusuko ang ating mga kababayan kapag sumasabak sa negosyo. Sa loob ng opisina o kumpanya, kapag nagkamali ka ay pwedeng mapagalitan ka lang ng supervisor o makakuha ng memo. Pero sa negosyo, ang bawat maling desisyon ay pwedeng mangahulugan ng pagkaubos ng iyong puhunan. Ang mindset shift dito ay ang pagyakap sa failure bilang isang lesson fee o bayad sa iyong pagkatuto sa halip na ituring itong katapusan ng iyong pangarap. Ang mga matagumpay na entrepreneurs ay hindi takot magkamali. Bagkus ay mabilis silang bumabangon at gumagawa ng adjustment base sa natutunan nila sa kanilang pagkakamali. Huwag kang matakot na magsimula sa maliit at magkamali ng maaga dahil mas mura ang matuto sa simula kaysa kung kailan malaki na ang iyong operasyon at mas malaki na ang nakataya. Marami ang nagnanais magnegosyo dahil akala nila ay hawak nila ang kanilang oras, pero ang katotohanan ay mas mahabang oras ang itatrabaho mo sa simula kaysa sa pagiging empleyado. Kapag empleyado ka, pag-out mo sa office ng 5 o'clock ng hapon ay pwede ka nang mag-relax. Pero sa negosyo ay madalas mo itong iuuwi sa bahay at iisipin mo ito hanggang sa pagtulog. Ang disiplina sa oras ay isa sa mga actionable guides na dapat mong masterin dahil walang ibang magbabantay sa iyong productivity kundi ang sarili mo lang. Kailangan mong maging masipag sa pag-set ng goals at pag-manage ng iyong schedule para masigurado na bawat minuto mo ay nag-aambag sa paglago ng iyong business. Hindi ito tungkol sa pagiging busy kundi tungkol sa pagiging productive at pag-focus sa mga bagay na magbibigay ng pinakamalaking resulta para sa iyong kinabukasan.
Sa huli, ang pagkakaiba ng growth at comfort ang magdedetermina kung hanggang saan ang mararating mo sa iyong journey bilang isang entrepreneur. Ang pagiging empleyado ay nagbibigay ng comfort dahil sa seguridad ng sahod, pero ang negosyo ay nag-aalok ng unlimited growth na madalas ay nasa labas ng iyong comfort zone. Kailangan mong maging gutom sa bagong kaalaman, laging nag-a-update ng iyong skills, at hindi kontento sa kung ano lang ang alam mo ngayon dahil mabilis ang pagbabago sa market natin. Maging bukas sa mga bagong teknolohiya gaya ng artificial intelligence at digital marketing para mas mapadali ang iyong trabaho at mas mapalaki ang iyong reach sa mga customers. Ang pagiging isang wise na ka-tips ay ang pagkakaroon ng mindset na laging handang mag-adjust at mag-improve para sa ikabubuti ng iyong buhay at ng iyong pamilya. Aral 3. Practical na pagpili sa right timing. Ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming ka-tips ay ang padalos-dalos na pag-resign sa trabaho dahil lang sa bugso ng damdamin o dahil na-inspire sa mga napapanood sa social media. Sa modernong mundo natin ngayon, ang timing ay hindi lang tungkol sa swerte, kundi tungkol sa tamang pagbabasa ng data at sitwasyon ng iyong buhay. Ang unang practical na rule na dapat mong sundin ay ang 3-month rule, kung saan dapat ang kinikita ng iyong side business ay kapantay o mas higit pa sa iyong kasalukuyang sahod sa loob ng 3 magkakasunod na buwan. Hindi sapat na kumita ka ng malaki sa loob lang ng isang buwan dahil baka tsamba lang iyon o sadyang peak season lang ng iyong produkto. Kailangan mong makita ang consistency ng iyong cash flow para masiguro na kapag binitawan mo ang iyong trabaho, mayroon kang matibay na sasalo sa iyong mga bayarin at pang-araw-araw na gastusin. Bukod sa iyong income, kailangan mo ring gawin ang tinatawag nating market validation para masigurado na ang iyong negosyo ay hindi lang isang temporary trend o fad. Napakaraming negosyo ang sumisikat ngayon pero nawawala rin pagkalipas ng ilang buwan, kaya kailangan mong itanong sa sarili mo kung ang serbisyo o produkto mo ba ay talagang kailangan ng mga tao sa mahabang panahon. Mag-observe ka sa iyong paligid, kumausap ng mga potential customers, at tingnan kung may mga paulit-ulit na bumibili sa iyo kahit wala kang masyadong promotion o ads. Ang tunay na negosyo ay yung nagbibigay ng solusyon sa problema ng iyong komunidad, kaya kung nakikita mo na lumalago ang iyong customer base ng organic, isa itong magandang sign na ang timing mo ay papalapit na sa pagiging perfect. Huwag kang matakot na mag-adjust ng iyong offer base sa feedback dahil ang pakikinig sa market ang pinakamabilis na paraan para malaman kung ready ka na bang mag-full-time. Mahalaga rin na magsagawa ka ng isang honest na life stage audit dahil ang risk na pwedeng kunin ng isang binata ay malayo sa risk na pwedeng pasukin ng isang may pamilya o may pinapaaral na mga anak. Kung ikaw ay nasa stage ng buhay na marami kang dependents, kailangan mo ng mas malawak na safety net at mas mahabang preparasyon bago tuluyang iwan ang iyong corporate job. Hindi ito pagiging negatibo, kundi pagiging responsable dahil ang tunay na entrepreneur ay marunong mag-calculate ng risks at hindi basta-basta sumusugal sa kinabukasan ng kanyang mahal sa buhay. Siguraduhin na ang iyong desisyon ay hindi lang para sa iyong sariling ego, kundi para sa long-term security ng iyong pamilya, kaya mas mainam na maging dahan-dahan pero sigurado kaysa mabilis pero mapanganib. Ang tamang timing ay kapag ang iyong finances, emosyon at support system sa bahay ay lahat nakahanda na para sa transition na ito. Ang susunod na kailangan mong itest ay ang scalability ng iyong ginagawa para malaman mo kung ang negosyo mo ba ay kaya kang palayain o habang buhay ka lang magiging alipin nito. Maraming tao ang nagtatayo ng negosyo pero ang ending ay lumikha lang pala sila ng isa pang trabaho para sa kanilang sarili kung saan sila ang lahat mula sa pagluluto hanggang sa pagde-deliver. Itanong mo sa sarili mo, kung mawala ba ako sa loob ng 1 week, tatakbo pa rin ba ang negosyo ko? Kung ang sagot ay hindi, ibig sabihin ay hindi pa ito isang ganap na negosyo kundi isang self-employment setup lang na nangangailangan pa ng mas maayos na sistema. Bago ka mag-resign, subukan mo munang mag-hire ng kahit isang assistant o kumuha ng tool na mag-automate ng iyong tasks para makita mo kung kaya mo talagang i-scale ang iyong operasyon nang hindi ka nabu-burnout. Sa huli, gamitin mo ang iyong burnout indicator hindi bilang dahilan para sumuko kundi bilang signal para mag-evaluate ng iyong susunod na hakbang. Kung nararamdaman mo na ang iyong trabaho ay hindi na nagbibigay ng growth
at ang iyong side hustle naman ang nagpapasigla sa iyong araw, baka ito na ang bulong ng pagkakataon na dapat mo nang seryosohin ang iyong pangarap. Gamitin mo ang lahat ng naipon mong skills, connections at disiplina mula sa iyong trabaho para maging matibay na pundasyon ng iyong sariling kumpanya. Ang paglipat mula sa pagiging empleyado patungo sa pagiging boss ay hindi karera kundi isang marathon, kaya huwag kang mainggit sa bilis ng iba dahil ang pinakaimportanteng timing ay yung timing na para sa iyo at para sa iyong pangarap. Maging matalino, maging mapagmatyag at laging tandaan na ang pinakamagandang panahon para magsimulang magplano ay ngayon. Pero ang pinakamagandang panahon para tumalon ay kapag handa na ang iyong mga pakpak. Aral 4. Financial Literacy. Iwas utang negosyo trap. Pagdating sa pagtatayo ng negosyo, ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming katips ay ang mindset na kailangan ng malaking utang para makapagsimula. Sa modernong panahon natin ngayon, mas ligtas at praktikal ang tinatawag nating bootstrapping o ang paggamit ng sarili mong ipon at resources para paandarin ang iyong pangarap. Kapag nagsimula ka sa utang, agad kang may pressure na kumita para magbayad ng interest imbes na mag-focus ka sa pag-improve ng iyong serbisyo o produkto. Ang totoo niyan, mas matututunan mo ang tunay na halaga ng bawat piso kung ang ginagastos mo ay ang perang pinaghirapan mo mula sa iyong pagtatrabaho bilang empleyado. Huwag kang magpadala sa mga nakikita mong flashy na opisina o mamahaling gamit ng iba. Mas mainam na magsimula sa maliit na walang utang kaysa magmukhang malaki pero baon naman sa obligasyon sa bangko. Isa sa pinakamahalagang actionable guide na dapat mong gawin agad ay ang paghihiwalay ng iyong wallet para sa personal na gastos at para sa iyong negosyo. Maraming Pinoy ang nabibigo dahil ang kinikita ng tindahan o ng online shop ay doon din kinukuha ang pambili ng load, pambayad sa school bus ng anak o pangmeryenda sa araw-araw. Kailangan mong magkaroon ng disiplina na ituring ang iyong sarili bilang isang empleyado ng sarili mong negosyo kung saan mayroon kang fixed na sahod na sapat lang para sa iyong pangangailangan. Sa ganitong paraan, ang natitirang profit ng iyong business ay mananatiling buo at handang gamitin para sa susunod na inventory o expansion. Ang pagiging wise sa cash flow ay nagsisimula sa simpleng pag-record ng bawat benta at bawat gastos para malaman mo kung ang negosyo mo ba ay talagang kumikita o nag-aabono ka na pala nang hindi mo namamalayan. Ang susunod na strategy na dapat mong tandaan ay ang reinvesting strategy kung saan sa unang 2 years ng iyong operasyon, ang lahat ng kinikita ng iyong negosyo ay dapat ibinabalik mo rito. Huwag kang magmadali na bumili ng bagong model ng cellphone o mag-travel sa ibang bansa dahil lang nakahawak ka na ng 6 figures na benta dahil ang pera sa negosyo ay parang binhi na dapat mo munang itanim para lumaki palalo. Gamitin mo ang iyong kita para bumili ng mas magandang equipment, kumuha ng marketing tools o dagdagan ang iyong stocks para mas lumaki ang iyong capacity na mag-serve sa mga customers. Ang mga successful na negosyante ay yung mga taong marunong mag-delay ng gratification o yung kakayahang magtiis muna sa ngayon para sa mas masarap na buhay sa hinaharap. Ang iyong negosyo ay parang isang bata na kailangan munang alagaan at pakainin bago ka nito magawang suportahan sa iyong mga luho sa buhay. Sa gitna ng digital age, napaka-critical din na bigyang pansin ang iyong digital banking security dahil ang iyong pinaghirapang puhunan ay pwedeng mawala sa isang iglap kung hindi ka mag-iingat. Bilang isang modernong entrepreneur, dapat ay alam mo kung paano protektahan ang iyong mga bank accounts, e-wallets, at pati na ang iyong social media business pages mula sa mga scammers at hackers. Gumamit ng strong at unique passwords, i-activate ang two-factor authentication o 2FA, at huwag na huwag mag-click ng mga links sa email na hindi ka sigurado kahit magmukha pa itong galing sa bangko. Isama mo sa iyong daily routine ang pag-check ng iyong mga balances at pag-update ng security settings ng iyong mga devices para kampante ka na ang perang pinagpaguran mo ay nasa ligtas na lugar. Ang tunay na financial literacy ay hindi lang tungkol sa pagpapalago ng pera, kundi tungkol din sa matalinong pagbabantay at pagprotekta sa iyong mga assets. Panghuli, huwag mong kalimutan na kahit ikaw ay isang full-time business owner na, kailangan mo pa ring magkaroon ng investment diversification para sa iyong retirement.
Maraming negosyante ang nakakalimot na magtabi para sa kanilang pagtanda dahil akala nila ay habang buhay silang malakas para magpatakbo ng negosyo. Gamitin mo ang iyong kita para mag-contribute sa mga government programs gaya ng Pag-ibig MP2 o kaya ay sa SEP SSS WISP Plus dahil ito ay mga tax-free at guaranteed na paraan para lumago ang iyong pera habang ikaw ay busy sa iyong day-to-day operations. Ang pagkakaroon ng legacy ay hindi lang tungkol sa negosyong iiwan mo, kundi tungkol din sa financial security na binuo mo para sa iyong sarili at para sa iyong pamilya sa mahabang panahon. Maging balanse sa iyong diskarte, palaguin ang negosyo pero siguraduhin na mayroon kang matatag na pundasyon na hindi nakadepende sa isang basket lang ng itlog. Aral 5. Ang Ka-Tips Success, Blueprint at Action Plan. Sa huling bahagi ng ating journey, kailangan nating pag-usapan ang konkreto at totoong hakbang para maging matagumpay ang iyong transition mula sa pagiging empleyado patungo sa pagiging isang ganap na boss. Ang unang step sa iyong blueprint ay ang tinatawag nating niche selection kung saan pipili ka ng negosyong hindi lang dahil uso kundi dahil mayroon kang sapat na kaalaman o passion dito. Halimbawa, kung ikaw ay isang virtual assistant na sanay sa e-commerce, mas malaki ang chance mong magtagumpay kung magtatayo ka ng sarili mong Shopify store kaysa sa magbukas ka ng isang restaurant nang wala kang background sa pagluluto. Ang iyong background sa trabaho ay ang iyong secret weapon, kaya gamitin mo ito para makahanap ng niche na kulang sa market pero kaya mong punan ng dekalidad na serbisyo. Huwag kang matakot na magsimula sa maliit dahil ang pinakaimportanteng pundasyon ay ang pagiging expert mo sa produktong ibinibenta mo sa iyong mga kapwa Pilipino. Kapag nakapili ka na ng iyong linya, huwag mong kakalimutan ang mga operational basics na magbibigay sa iyo ng peace of mind sa pagpapatakbo ng iyong negosyo. Marami sa ating mga ka-tips ang natatakot sa mga papel at permit, pero ang pagpaparehistro sa DTY, pagkuha ng mayor's permit, at pag-aayos ng BIIR ay ang mga bagay na magsasabi sa buong mundo na ang negosyo mo ay legit at pang matagalan. Ang pagkakaroon ng legal na dokumento ay hindi lang para sa pagsunod sa batas, kundi para na rin sa pagbubukas ng mga oportunidad gaya ng pagkuha ng mas malalaking clients, pag-apply ng business loans sa hinaharap at pagpapatibay ng tiwala ng iyong mga customers. Isipin mo ito bilang isang investment para sa proteksyon ng iyong brand, para hindi ka laging nakatago o kinakabahan na baka mapa-shutdown ang iyong operasyon dahil sa kakulangan ng papeles. Isang wise na entrepreneur ang laging handa at sumusunod sa tamang proseso mula day one. Sa modernong panahon natin ngayon, ang pinakamalaking leverage mo ay ang paggamit ng artificial intelligence at iba pang teknolohiya para mapadali ang iyong trabaho nang hindi gumagastos ng malaki. Bilang isang nagsisimulang negosyante, hindi mo pa kailangang mag-hire ng isang buong marketing team dahil pwede mong gamitin ang mga tools gaya ng ChatGPT para sa paggawa ng scripts o marketing copy at Canva para sa iyong graphics at branding. Ang mga tech tools na ito ay magsisilbing iyong mga digital assistants na tutulong sa iyo na magmukhang professional at malaki ang dating kahit ikaw lang ang gumagawa ng lahat sa simula. Ang pagiging matalino sa paggamit ng tech ay makakatipid sa iyo ng libu-libong piso na pwede mo sanang ipangsweldo, kaya mas mainam na aralin ang mga ito para maging mas efficient at competitive ang iyong negosyo sa online world. Ang pagiging tech-savvy ay hindi na opsyon, kundi isang necessity para sa bawat ka-tips na gustong magtagumpay sa panahon ngayon. Huwag mo ring kakalimutan na dito sa Pilipinas, ang negosyo ay madalas na nakabase sa relasyon at tiwala, kaya ang customer relationship management ang dapat mong unahin. Alagaan mo ang iyong mga suki, maging tapat sa iyong mga transactions, at laging magbigay ng extra value na hindi nila mahahanap sa iba para bumalik-balik sila sa iyo. Ang word of mouth o ang pagre-rekomenda ng mga tao sa kanilang mga kakilala ay ang pinaka-effective na form ng marketing na wala kang babayarang kahit 5. Kaya siguraduhin na ang bawat customer mo ay masaya sa iyong serbisyo. Makinig sa kanilang mga feedback, aminin ang pagkakamali kung mayroon man at laging maging professional sa pakikipag-usap dahil ang iyong reputasyon ang iyong pinakamahalagang asset. Sa huli, ang negosyong may puso at malasakit sa customer ang siyang tunay na nagtatagal at yumayabong kahit anong hirap pa ng panahon.
Bilang pangwakas na payo sa iyong success blueprint, laging tandaan na ang negosyo ay isang long game at hindi isang sprint kung saan kailangang manalo agad sa unang buwan pa lang. Magkaroon ka ng mahabang pasensya, patuloy na mag-aral, at wag kang susuko kapag dumating ang mga pagsubok dahil lahat ng matatagumpay na tao ay dumaan sa butas ng karayom. Ang pagiging isang legit na entrepreneur ay nangangailangan ng integridad sa lahat ng oras, pagiging mapagkumbaba para matuto sa iba at pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa iyong mga pangarap. Ang iyong trabaho ngayon ay ang iyong hagdan at ang iyong negosyo ang iyong destinasyon, kaya pagbutihin mo sa parehong aspeto habang binubuo mo ang buhay na gusto mo. Maraming salamat sa pakikinig, ka-tips, at asahan mo na dito sa Tips in Life. Palagi kaming nakasuporta sa iyong paglalakbay tungo sa tagumpay at financial freedom. Sa huli, mga ka-tips, ang pagpili sa pagitan ng negosyo at trabaho ay hindi isang kompetisyon kung sino ang mas mabilis yumaman, kundi isang desisyon base sa iyong kahandaan at pangarap sa buhay. Tandaan na ang bawat matagumpay na negosyante ay nagsimula rin sa pagiging disiplinadong empleyado na natutong humawak ng responsibilidad at rumespeto sa bawat pisong kinikita. Gamitin mo ang iyong trabaho bilang matibay na pundasyon at ang iyong negosyo bilang sasakyan patungo sa iyong financial freedom. Huwag matakot magsimula sa maliit basta't ang iyong mga hakbang ay legit, pinag-isipan at may sapat na proteksyon para sa iyong pamilya. Ang mahalaga ay patuloy kang natututo, wise sa pag-manage ng cash flow at laging may integridad sa lahat ng iyong gagawin. Naniniwala ako na kaya mong abutin ang iyong mga pangarap basta't may tamang plano at tamang timing. Hanggang sa muli nating tips para sa mas magandang buhay dito lang sa Tips in Life. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.